sagutin naman natin ngayon. Yeah, hello again everyone. This is Teacher Timmy. And for today, we are going to answer one question about SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Ma'am, pwede ba maka-apply kahit di pa tapos ang contract? Di ba naghahanap ng passport ng arrival and departure? Hinihingi. Okay. Yun po kasi yung pagkaka-comment. So, ganun ko po babasahin. Ayan. So, ito ay teacher. Si Teacher Reese. Okay? So, Teacher Reese, ito na yung kasagutan sa inyong tanong kung po pwede ba mag-apply habang nasa abroad pa po. Yun po ang ibig nyo sabihin. Actually po, personal experience. When I was abroad, nasa Dubai po ako noon, nagtuturo ako doon, yung pinsan ko po, nakita ko nag-post ng SPIMS. Nagpapasalamat siya for the opportunity given to him by the SPIMS or the government through the SPIMS program. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Kasi galing din po siya ng Saudi, office work siya doon. Then, pag uwi ng Pilipinas, nag-apply po siya sa SPIMS at nakuha po siya sa Makati. Now, he is teaching in Makati. At sa kanya ko talaga nakuha yung information about SPIMS. Then I was just curious and I asked him, Insan, ano yan? First, congratulations, of course. Ano yan? Pero nasa Dubai pa ako noon. Tapos, finorward niya sa akin yung link and then all that. In my next videos, ilalagay ko din po. Or sa description ko, pagka-post ko po nitong video na to, ilalagay ko po sa description. Please check and read my description box para makita nyo po yung link. Ilalagay ko na po doon ang link ng SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir, para hindi na po tayo mahirapan kung saan po tayo mag-a-apply at nandun din po lahat ang mga requirements at ang mga process kung ano po ang gagawin step by step guide. Follow nyo na lang po para malaman kung paano po makapag-apply. Ito po ay para sa mga OFWs or former OFWs na licensed teachers, licensed professional teachers lang po, ha? Kasi po, Department of Education po ang papasukan. So, kailangan po license, PRC licensed po tayo na teachers. At dapat po active ang license po natin. So, kung nag-expire na po ang license natin dahil nag-abroad po tayo, pag uwi po natin ay renew po natin ito. Okay po. So, ayun nga, habang nasa Dubai po ako, binigay na sa akin yung link and I tried applying already. So, while nasa abroad, the answer is yes. Makakapag-apply po kayo pag nasa abroad. As to the question ni Teacher Reese na naghahanap po ba ng passport ng arrival and departure? Well, your visa page is a proof already doon sa passport. Di po ba may nakatatak po doon na visa? Tapos pag aalis naman po tayo, kasi nasa abroad nga po tayo, di ba? So, pag aalis tayo sa Pilipinas, may tatak po yon ng departure. So, yung arrival naman natin na nasa abroad ka pa, so wala ka pang arrival, okay lang po yon. To follow na po yon. Bakit? Kasi it takes time to wait for an item. Hindi po pag-apply nyo ngayon, nasa abroad kayo, nag-break contract na kayo, uuwi na kayo ng Pilipinas, ay bukas magtuturo na ako. Hindi po. Actually, I have a co-teacher, 2 years ang inantay niya. I also know one na 3 years ang inantay niya. Kasi depende po yun sa appointment, availability ng appointment na kakayaning i-create ni SPIMS, ni DepEd Central. Depende kasi kung taga saang district ka, taga saang division ka. Kasi kung, syempre, for instance sa amin, marami kasing schools sa division of Cagayan. Ayan. And ako, syempre, tatlo yung pinagpilian kong schools. And I chose the big school or the mega school category. Kasi, dun din kasi ako nagpraktikum ng college. So, yun po. Pwede mag-apply while nasa abroad po tayo. Tapos, mag-aantay din naman tayo. So, you don't have to necessarily break your contract just to avail of this program ng government natin. But, habang nandun ka, mas maganda nga yun. Habang nasa abroad ka, kasi usually naman ang mga OFWs, di po ba, may yearly na bakasyon naman tayo. So, pwede po yun. Na habang nandun ka, while waiting for your annual vacation,
nilalakad mo na. Online naman po lahat yan online ang pagpasa. Pag nakompleto mo na siya, mag-aantay ka po ng response nila, DepEd Central. Then kapag nag-respond na po sila sa'yo, sasabihin naman sa'yo kung ano nang step. Mahaba po siya na proseso. Hindi po siya ganun kadali. Kasi kahit naman po sa local, mag-a-apply ka po sa mga public schools through regular na ranking po, matagal din po siya. Hindi din po siya ganun kabilis. Kahit may nag-aantay, actually sa RQA, sa mga local na ranking, di ba? Kaya nga sila nagpaparank kasi may open ng item, may available ng item. Mas matagal nga di ba? How much more sa SPIMS na magke-create pa lang po sila ng item. Di po ba? Ganun po yun. So while nasa abroad, it's worth the wait. Kesa naman yung pag-uwi mo ng Pinas, like ako, yun ang nangyari sa akin, hindi natuloy yung pag-proseso ko nung nasa abroad ako. Kasi syempre pag nasa abroad tayong feeling mo na, oo nga, mas malaki ang sahod dito. But, we fail to think about tenurity. We fail to think about long-term plan. We fail to think about retirement. Anong mangyayari sa akin sa abroad? I spent 10 years teaching in Dubai. And at that time when I was there, since okay ang sahod ko dun, okay ang buhay ko dun, I was with my family of course. Parang feeling ko, dito na ako, magfo-for good. And there were so many opportunities na ino-offer sa akin. Actually, a friend of mine na professor at that time sa PMA, nag-offer sa akin, kailangan namin ng English teacher dito. Halika na dito, samahan mo ako sa PMA. Nag-decline ako, twice ako na in-invite, 'di ba? Kasi nga, that time, may position na siya doon. Mataas na yung position niya. And then author siya. So, parang pwede siyang mag-recommend. Sa ako na, magkano ba ang sahod? I was thinking about the sahod, you know. And then, nung sinabi niya na ito yung sahod starting, sabi ko, doble niyan yung sahod ko dito sa Dubai. Alam mo yun? Yung, hindi mo maiisip na, oo nga, sayang yung opportunity, PMA na yan, tapos Baguio na yan, tapos ngayon, pabalik-balik ako sa Baguio para magbakasyon. Kasi diba, you enjoy the weather and all that, ang ganda doon. Alam mo yun? Perks. And now, he's there with his family. And sa ibang videos naman, ikikento ko naman yung mga opportunities, diba? Ng pag-grab ng mga opportunities pagka when you are given that chance to grab an opportunity at napalampas mo, tapos in the end may regrets. Anyway, we learn through those experiences. But nonetheless, ayan po, si Teacher Riz, nasagot ko na po inyong tanong, na ang tanong po ninyo ay kung pwede mag-apply while nasa abroad sa SPIMS. Yes po, pwede mag-apply at hindi po kailangan ibigay kaagad yung arrival and departure sa passport ninyo dahil matagal pa po yun ipo-process. Okay po? So maraming salamat again guys for watching. Thanks for watching. Please follow for more videos. Have a nice day. Bye-bye.